Welcome to my channel. Ako po si Abby na maghahatid sa inyo ng mga true crime stories sa wikang Tagalog. Kung mahilig kayo sa mga ganitong klaseng storya, ay i-click nyo na ang subscribe button para updated kayo sa aking mga videos. I-click nyo na rin po ang like button kung nagustuhan nyo ang video na ito. Noong taong 1993, buwan ng Agosto, kakauwi lamang ni Jim galing sa isang business trip nang buksan niya ang pinto ng bahay na tinutuluyan ng kanyang mag-ina. Pagpasok niya ay isang karumal-dumal na tanawin ang tumambad sa kanya. Sa pagitan ng 80s at 90s, ang negosyanteng Taiwanese na si Jim Peng ay nagtungo sa Orange County, California kasama ang kanyang pamilya upang magtayo ng negosyo sa Amerika. Ang Ranger Communications sa isang radio communications company na itinayo ni Jim Peng. Nagbebenta sila ng CB radio sa mga pulis sa iba't ibang panig ng daigdig. Dito siya kumita ng limpak-limpak na salapi. Noong 90s, tinatayang nasa $200 million ang halaga ng salapi at ari-arian ni Jim. Kung ikukumpara ang halaga nito sa ngayon, nasa $450 million ang kanyang yaman. Ang may bahay ni Jim Peng ay si Lisa Peng. Halos 20 years na silang kasal at biniyayaan ng 2 anak. Si Lisa ay inilarawan bilang masipag at responsable sa kanyang pamilya. Tinalikuran niya ang kanyang career para masuportahan ang asawa sa negosyo at asikasuhin ang pamilya bilang isang full-time mom. Siya ang nasa tabi ng kanyang asawa mula noong nagsisimula pa lang sa negosyo hanggang sa paglago nito. Dahil sa kanilang suporta sa isa't isa, natamasa ng pamilya ang marangyang buhay na kanilang pinapangarap. Dahil nasa Asia pa rin ang pangunahing negosyo niya, pabalik-balik si Jim sa China, Taiwan at Amerika maraming beses sa isang taon para maasikaso lahat ng kanyang negosyo. Subalit sa kanyang biyahe noong taong 1992, magbabago ang kanilang mga kapalaran. Nung taong yon, bumiyahe si Jim sa China para sa isang business trip. Sa hotel kung saan siya tumutuloy ay nakilala niya ang isang babae na nagngangalang Jennifer G. Si Jennifer ay isang PR marketer ng hotel. Nang araw na yon ay may nagaganap na performance sa naturang hotel. Naroon si Jim sa performance subalit hindi siya makapanood ng maayos dahil may matangkad na babae na nakaharang sa kanyang harapan. Nag-excuse me si Jim sa babae at nakiusap na medyo tumabi ito para makita niya ang pagtatanghal. Paglingon ng babae sa kanya ay mukhang na love at first sight ang negosyante. Ang babae ay si Jennifer G. Inilarawan siya bilang matangkad, maganda, makarisma at bata pa. 24 years old pa lamang siya ng panahong yon, habang si Jim ay 49. Ang asawa naman ni Jim na si Lisa ay 44 years old. Nagkakwentuhan at kinalaunan ay nagkaroon ng relasyon ng dalawa. Hindi nila alam na ang namuong bawal na relasyong ito ay hahantong sa malagim na trahedya. Dahil tipikal kay Jim ang paglabas-pasok ng bansa, ay hindi nakakahalata o naghihinala ang kanyang asawa. Kinalaunan ay dinala ni Jim sa California ang kabit at pinatira malapit sa tahanan ng kanyang pamilya. Nang sa gayon ay madalaw niya ito kung kailan niya gusto. Napakasarap ng buhay na ibinigay ni Jim kay Jennifer. Bukod sa nakapunta siya sa Amerika, may libreng pabahay at monthly allowance pa ito galing kay Jim. Ang nakakaloka pa dito ay binibigyan siya ng 1/3 share mula sa kita ng bagong kumpanya ni Jim. Parang tumama ng loto si Jennifer sa pagiging kabit niya. Ang di niya alam ay matinding karma ang naghihintay sa kanya at hindi ito mapipigilan ng kahit ano pang halaga ng perang mahuhuthut niya. Ang bagong kumpanya na itinayo ni Jim ay J&J Electronics. May mga kumalat na chismis na ang kumpanya ay hango sa pangalan ni Jim at Jennifer. Para palalain pa ang sitwasyon, kinuha ni Jim si Jennifer bilang empleyado sa kanyang kumpanya. Hindi malinaw kung kaninong desisyon ng pagdadala kay Jennifer sa Amerika, pagbibigay ng napakalaking allowance at pagiging empleyada niya. Kung binibilog man ni Jennifer ang utak ng negosyante, ay nakay Jim pa rin ang desisyon at ang pinili niya ay gawing malala ang sitwasyon. Marami naman ang naniniwala na nung panahong yon ay pumapapel ng todo si Jennifer sa layuning maagaw niya si Jim kay Lisa at maagaw ang trono nito bilang legal wife ng milyonaryo.
Sa pagdaan ng mga araw simula ng pagdating ni Jennifer sa Amerika, ay unti-unting nakahalata si Lisa dahil sa mga clue na tumatawag ng kanyang atensyon. Halimbawa ay sa tuwing umaalis siya at bumabalik sa bahay ay may natatagpuan siyang damit ng babae sa kanilang cabinet. Ang mga damit na ito ay hindi sa kanya at lalong hindi sa kanyang mga anak. May mga pagkakataon ding nakitaan niya ng damit pambabae ang mga bag ni Jim. Nang tanungin niya si Jim ay nakakagawa naman ito ng mga simpleng palusot. Gayunpaman ay patindi ng patindi ang kutob ni Lisa na may umaaligid sa kanyang asawa. Ang mga damit sa cabinet ay nangangahulugang sumasalisi si Jennifer sa bahay kapag umaalis si Lisa at kanyang mga anak. Mukha ring sinasadya niyang iwan ang kanyang mga damit sa cabinet para manakit ng damdamin ng kapwa babae at sa palagay ko ay para pag-awayin ang mag-asawa. Isang araw ay naisipan ni Lisa na bisitahin ang opisina ni Jim sa paniniwalang naroon ang posibleng kalaguyo ng kanyang mister. Hindi tiyak kung nakutuban lang niya o may nagtimbre sa kanya pero nang makita ni Lisa si Jennifer ay alam niya na agad na ito ang babae ng kanyang asawa. Kinausap niya si Jennifer at nakiusap na tigilan na ang pakikiapid at layuan na ang kanyang asawa. Walang pakundangang sumagot si Jennifer na hindi niya lalayuan si Jim. Matapos ang tagpong iyon ay lalo pang lumala ang sitwasyon. Padalas ang pag-iwan ni Jennifer ng damit sa cabinet ng mag-asawa na halatang nananadya at pinagtitripan si Lisa. May pagkakataon pa na napaaga ng pag-uwi si Lisa mula sa Taiwan at nadatnan niya ang underwear ng isang babae sa kanilang kama. Maya-maya ay dumating na sa bahay si Jim kasama si Jennifer. Nagulat ang dalawa sa hindi inaasahang tagpo. Nang tanungin ni Lisa si Jennifer kung anong ginagawa nito sa kanyang pamamahay, ang sagot ng kabit ay huwag kang pasisiguro na magiging pamamahay mo pa ito ng matagal na panahon. Hindi man lang siya nakaramdam ng kaba o kahit kaunting hiya sa tagpong yon. Sa sobrang pagkapikon at inis ay sinisira ni Lisa ang mga damit ni Jennifer na naiiwan at pinagbantaan niya na ito. Inutusan din niya si Jim na sisantihin na ang kabit at hiwalayan na ito subalit binaliwala lang ito ng asawa. Patuloy pa rin ang dalawa sa kanilang relasyon at pang-aasar kay Lisa. Dahil dito ay matinding poot ang naramdaman ng legal wife. Kahit sinong nasa sitwasyon ni Lisa na patuloy na iniinsulto at pinaglalaroan ng kabit at walang ginagawang aksyon ng asawa para pigilan ito ay masisiraan siguro ng bait. Pwede namang tapatin na lang at makipaghiwalay ng maayos at hindi yung araw-araw niyang lolokohin at pasasamain ng loob ng kapwa-tao na nakasama niya at minahal ng matagal. Subalit walang balak si Jim na hiwalayan ang asawa at mag-file ng divorce. Malinaw niya rin itong pinaalam sa kanyang kabit na si Jennifer. Nang panahong yon, malaking kahihiyan para sa mga Asyano ang paghihiwalay ng mag-asawa. Karamihan din ay masunurin sa tradisyon kung saan ang mag-asawa ay kailangang magsama sa kahit ano pang pagsubok ang dumating sa kanilang buhay. Maaari ring dahilan kung bakit ayaw mag-file ng divorce ni Jim ay kalahati o higit pa sa kanyang yaman ay mapupunta kay Lisa kapag naghiwalay sila. Kalaunan ay nabuntis si Jennifer at hindi ito masyadong ikinatuwa ni Jim dahil sa namumuong tensyon sa pagitan ng kabit at ng kanyang asawa. May mga nagsasabing sa China pa lamang ay nabuntis na si Jennifer. Dahil iligal sa bansa ang mabuntis bunga ng extramarital affair, ay kinailangan niyang lisanin ang bansa. Gayunpaman, masaya siya sa kanyang pagdadalang tao at desidido siyang ituloy ito. Ang pagkakaroon ng anak ay talaga namang biyaya para kay Jennifer lalo pat nangangahulugan ito ng pagkakaroon ng karapatan sa tumataginting na yaman ng milyonaryo niyang ama. Nakakalungkot lang dahil wala namang kinalaman at walang kasalanan ng bata sa sitwasyong kagigisnan niya. Nang isilang ang sanggol, mas lalo pang nahati ang atensyon ni Jim gayong dalawa na ang kanyang pamilya. Naglalaan siya ng panahon sa legal na pamilya pero panay rin ang dalaw niya sa kanyang kabit at bagong silang nitong sanggol. Hindi tiyak kung paano nalaman ni Lisa ang tungkol sa bata. Ang hinala ng karamihan ay si Jennifer mismo ang nagsabi sa kanya. Dahil sa balitang ito ay mas lalo pang tumindi ang galit na nararamdaman ni Lisa.
Noong August 18, 1993, tinatayang isang taon matapos makilala ni na Jim at Jennifer ang isa't isa, ay ang araw na tutuldok sa kanilang makasalanang pagsasama. Nang araw na yon, dinalaw ni Jim si Jennifer at ang kanilang anak. Kumatok siya sa pinto pero katakatakang walang nakakarinig at nagbubukas nito. Inisip ni Jim na baka lumabas muna ang mag-ina. Makalipas ang ilang oras ay muli niyang binalikan si Jennifer subalit wala pa ring nagbubukas ng pinto. Bagamat laging nakakandado ang pinto, bumukas ito nang pihitin niya ang doorknob kaya naman nakapasok siya sa bahay. Pagpasok niya ay tumambad ang karumal-dumal na tanawin. Naroon si Jennifer na wala ng buhay. Agad tumawag si Jim sa mga otoridad. Pagdating ng mga pulis ay nadiskubre nila na ang 5 buwang sanggol ay wala na ring buhay. Ang primary suspect nung una ay si Jim pero napatunayan niyang nasa isang business trip siya ng panahong mangyari ang trahedya. Ayon sa investigasyon, hindi pinwersa ang pinto na nangangahulugang kakilala ni Jennifer ang salarin na kanyang pinagbuksan ng pinto at pinapasok sa bahay. Sa autopsy report, si Jennifer ay nagtamo ng 18 saksak, indikasyon na posibleng matindi ang galit ng sino mang gumawa nito sa kanya. Ang anak naman nito ay pumanaw dahil sa kawalan ng hangin sa pamamagitan ng unan. Nakitaan rin si Jennifer ng marka ng kagat ng isang tao. Sa pamamagitan nito ay nakuha ang DNA ng salarin. Nang malaman ng mga pulis ang namamagitan kina Jim at Jennifer, ang sumunod na kinakitaan nila ng motibo ay si Lisa. Nang ipatawag ng pulis ay mariing itinanggi ni Lisa ang pagkakasangkot sa krimen. Gayunpaman ay kailangan pa rin niyang kuhaan ng DNA. Nagmatch ang DNA ni Lisa sa DNA na nakuha kay Jennifer. Bagamat obvious ay dinideny pa rin ni Lisa na may kinalaman siya sa krimen. Sa pagkakataong ito ay kinampihan ni Jim si Lisa at sinabi sa mga pulis na hindi ito magagawa ng kanyang asawa. Nakiusap si Jim na kausapin ang kanyang asawa. Nag-usap sila ng masinsinan sa salitang Chinese. Dito ay maririnig si Lisa na sinisisi si Jim sa kanyang pagtataksil habang si Jim naman ay tinatanong kung bakit niya nagawa ito kay Jennifer. Self-defense ang dinahilan ni Lisa dahil nag-aaway sila ni Jennifer sa puntong yon. Ang usapang ito ay nangangahulugan ng pag-amin ni Lisa kaya inaresto na siya ng mga otoridad. May mga naniniwalang bago pa man pumunta si Lisa sa bahay ni Jennifer ay tinawagan na siya nito para pikunin o i-provoke o kaya naman ay may ginawa itong hakbang para asarin ito kaya galit na galit itong sumugod sa kabit ng kanyang asawa. Ayon sa mga eksperto, dinamay ni Lisa ang bata dahil gusto niyang burahin lahat ng makapagpapaalala sa kanya ng kataksilang ginawa ng kanyang asawa. Nang maisapubliko ang kaso, marami ang sumuporta at nakisimpatya kay Lisa, lalo na ang Asian community. Ang paraan din ng pagbalita ng media ay kaawa-awang babae si Lisa na inabandona ng asawa habang si Jennifer naman ay isang gold digger na nais makapangasawa ng mayamang lalaki na nakatira sa Amerika. Ang nakakalungkot lang dito ay hanggang sa mga balita ay ang 2 babae lang ang pinagbabangga na para bang walang partisipasyon si Jim sa kaganapang ito. Kung tutuusin, siya ang punot dulo ng trahedyang to. Kung hindi siya nagtaksil ay hindi sana mangyayari ang lahat ng ito. Posible ring sinilaw niya ng kanyang salapi si Jennifer at pinangakuan ito ng karangyaan kaya napaniwala at namanipulate niya ito. Ang unang trial ni Lisa noong 1995 ay nagresulta sa hung jury. Ang ibig sabihin nito ay hindi unanimous ang boto ng hurado. Kailangan ay majority ang boto na siya ay guilty pero hindi ito ang nangyari. Sa jury ay may nagsasabing inosente si Lisa at ang iba naman ay naniniwalang siya ay guilty. Hindi rin pumayag si Jim na tumistigo laban sa kanyang asawa bagkus ay pumunta ito sa Taiwan at nanatili doon sa panahon ng trial. Sa pangalawang trial ay hinatulan si Lisa ng guilty at sinintensyahan ng habang buhay na pagkakabilanggo. Umapila naman si Lisa noong October 1999. Napagbigyan ang kanyang apila dahil hindi na ipaliwanag ng pulis ang kanyang constitutional rights at maraming beses ding binaliwala ang hiling niyang mabigyan ng abogado. Dahil dito ay nagkaroon ng pangatlong trial.
Ayon sa ilang mga articles, pinaniniwala ang malaki ang simpatya ng jury kay Lisa dahil nasagad ang kanyang bait at pasensya dahilan para makagawa siya ng malaking kamalian. Naghalo-halo na ang emosyon dahil sa pagtataksil ng kanyang asawa at pangungutya ng kabit sa kanya kaya lubos na nakaapekto ito sa estado ng kanyang pag-iisip. Dahil dito, ang prosecution ay kinailangang maghain ng plea bargain para kay Lisa. Kailangan niyang umamin sa kanyang kasalanan kapalit ang pagkakabilanggo sa loob lamang ng 11 years. Tapos nito ay ide-deport siya sa Taiwan at hindi na maaaring bumalik sa USA kahit kailan. Pumayag si Lisa kaya bumalik na siya sa Taiwan matapos makalaya sa pagkakabilanggo. Sa ngayon ay walang balita sa buhay ni Lisa pagka-uwi niya sa Taiwan. Idinimanda naman ng mga magulang ni Jennifer si Jim para sa halagang $2 million dahil hindi niya naprotektahan ang kanilang anak at apo sa ginawa ni Lisa. Hindi na naibalita ang kinahinatnan ng demandang ito. Sa tingin niyo, sapat ba ang 11 years para pagbayaran ni Lisa ang kanyang nagawa? Sino ang pinakamakasalanan sa kanilang tatlo? Ilagay sa comment section ang inyong sagot.